laban sa simula ng impeachment trial mamaya. Sa inyo, gaano kayo naman kakumbinsido? Ito yung tinanong ko sa kanya, absuelto yung kanila eh. Sa inyo, gaano naman kakumbinsido tuluyang mapapalaya sa Supreme Court si Chief Justice Corona? Base sa ebidensyang hawak na po namin at sa lahat na nakita naming desisyon at saka jurisprudence, naniniwala kami. Malakas ang aming panatag ng aming pakiramdam na makakuha kami ng conviction. Although, mahirap talaga, no? Kasi it's very challenging for us sa dalawang bagay. Oo. Una, ito'y kakaiba. Kahit anong nakaraang karanasan meron tayo, ay kakaiba dahil ito'y hindi naman Court of Justice. Ito'y nasa Senador. 23, 16 kailangan natin kumbinsihin. Makapasa ka nga lang ng isang batas sa Senado, napakahirap. Parang jury system mangyayari dyan, di ba? Parang ganun po. At hindi ordinaryong jury, talagang mga halal ng taong bayan. Tsaka pangalawa, challenging dahil talagang gagaling ng mga abogado ni Chief Justice Corona. Aminado naman kami doon pagdating sa karanasan, lalo sa teknikalidad, tsaka rules of evidence, kahit sa rules of court. Talagang bihasang-bihasa yung mga yun. Yung mga kasama kong kongresista, 9 years, 11 years lang hindi nagpa-practice. Yung iba kakaunti lang. So, that's part of the challenge para sa amin. Yung motion for preliminary hearing, haharangin niyo ba yun? Well, mag-u-oppose kami doon. Kasi, well, mag-u-oppose kami doon dahil it goes into the very question of the validity ng complaint. Ang kaba namin doon ay, may mabigat kaming pangamba na baka kapag humaba ang diskusyon dyan, ay tuluyang madismiss yung aming kaso. Ibig sabihin, sa simula pa lang, sa una, pangalawang araw, ay tuluyan ng ibasura yung aming reklamo at hindi man lang mapakinggan ng ebidensya. Naniniwala kami na base sa nakaraan, sa 2000 na era impeachment, at dahil sa overwhelming na support ng Kongreso, 188 ang pumirma. May 12 pa, in fact may 15 pa, na gustong humabol. Ang kinakailangan ay 95 lang. So instead of 1/3, 2/3 meron. Sinasabi niyo matibay ebidensya niyo, hindi mabubulag ba yung mga senador kahit ba masabing may depekto yung articles of impeachment, di ba? Well, sana nga magtuloy-tuloy yung kaso, no? Ibig sabihin, para makapagpresenta din ng ebidensya ang prosecution at makapagpresent din ng defense. Tingin ko, pero hindi na kayo pwede magpresenta ng bagong ebidensya dyan dahil wala yan sa original na articles of impeachment, di ba? Tama po yan. So kung ano man ang allegations natin doon, yung 8 grounds, yun lang. Oo. Pag may bagong ebidensya, next year na. Tama? Hindi ebidensya. Kung may panibagong allegation. O panibagong offense. Teka, sa ebidensya, yan ay tuloy-tuloy naman. Punta ko lang, Congressman, yung ating isa sa mga followers sa Facebook ng unang hirit at ito'y galing kay Richard Tibre. Ayon sa kanya, sana maging patas ang lahat ng maghuhusga, hindi sana mag-take advantage ng ilan dahil sa kanilang personal interest, sana ang sabayanan ang kanilang unahin. Ayan. Naniniwala kami doon. In fact, Igan, gusto namin sana mas mabilis na matapos yung kaso. Oo. Dahil sabi nga nila, move forward na tayo. So we can move forward. So if he is found guilty, tapos ang kaso. If he's found innocent, he is acquitted, di para makapagpatuloy na rin. Pero I think importante na may pakita natin yung proseso gumagana, walang nag-walk out, para bigyan natin ng buhay yung konstitusyon. Kung inosente siya, sana wala na yung plan B. Hindi na. Mga tututo lang house doon, ha? Hindi na proseso yun, di ba? Hindi rin kami naniniwala doon. Na may plan B. Ako, personal, sa mga kasama ko, na sa paniwala natin, meron tayong prosesong ginawa dito. Kung ano maging proseso dito, ay para sa akin, tanggapin natin. Manalo matalo, tanggapin natin kung ano man ang magiging hatol. Oo, so hindi kayo naniniwala doon sa mga tagapagsalita ng Pangulo, ha? Well, sana... Sila nagsabing may plan B, ha? Nadinig ko yun, pero hindi ko alam ano ibig sabihin nun. Pero naniniwala naman ako na sila mismo ay naniniwala sa konstitusyon. Dahil kung ang Pangulo din mismo ay gagawa ng isang hakbang na tingin namin labag sa konstitusyon o pagtapak sa prosesong ito, that's also an impeachable offense. Mensahe mo sa publiko, ano bang dapat nilang maging papel dito? Hindi pwedeng manood lang tayo rito, Congressman. Ang prosesong ito ay hindi lamang proseso ng balitaktakan ng mga magagaling ng mga abogado. Ito'y dapat concern ng bawat ordinaryong tao dahil sa una-una pagkakataon, pinapakita natin na may proseso pala para i-hold accountable ang Chief Justice ng Supreme Court. Yan ang pinakatalagang matagal nang naitatago sa ilalim o sa likod ng napakaitim na kortina pagkatagal-tagal. Pag nagdesisyon ng huwes, ang ating korte, kahit gaano kamali, kahit gaano ka-oppressive, wala na tayong matakbuhan. Pero ito pinapakita natin na may proseso. At tingin ko yun ang pinakamagandang
mensahe natin sa impeachment nito. Okay. Kung aminado yung defense team na defending Chief Justice is a tough job, sa inyo naman, prosecuting him, ano? Prosecuting him is even a more difficult one. Okay. Maraming salamat po, Marikina City Representative Biro Kimbo, tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Yan po ating talakayan, magbabalik unang hirit.